Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng mocha chiffon or mocha chiffon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 10 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, sugar 150 grams, egg yolk 10 pieces, mantika 1 cup, fresh milk 1 cup, asukal 150 grams, asin 1 teaspoon, cake flour 300 grams, baking powder 1 and 1/2 tablespoon, at coffee stick na 4 na piraso. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, asukal, baking powder, asin, coffee stick, 10 egg yolk, at ang cake flour. At syempre, pagkatapos naman ilagay, atin na itong haluin ng haluin para matunaw ang ating asin, asukal at higit sa lahat ay magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Haluin lamang po natin ito ng mabuti. Dapat po wala na pong buo-buo o yung mga atin pong mga cake flour ay dapat po tunaw na po talaga siya at makinis na po talaga siya. At dahil okay na po ito, ay pwede na po nating tigilin ng paghahalo. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng egg white na 10 piraso at cream of tartar dito. At atin po muna itong paalsahin ng kaunti. Kapag umalsa na po ng kaunti, ay pwede na po nating ilagay ang ating asukal at continue lamang po natin ang paghahalo dito or pagmimix dito. Ayan, dahil naman po umaalsa na po ito na po ay color white na po ang ating egg white, hindi na po siya magaspang at foamy na po siya ay atin na pong tanggalin. Tapos na po natin ilagay ang ating egg white sa ating unang minix at hinalo na rin po natin ito. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating mga molde dito. Ang molde nga po pala nito ay 8x8x3 at 3 piraso po ang ating kakailanganin. Ngayon naman po ay atin na po itong ilipat or ilagay na po sa ating mga molde. Yung dami naman po nito ay pinapantay lamang po namin. Yung 3 po ay kailangan pantay-pantay lamang po ang laki nila. At pero kung gusto niyo naman po na may sarili po kayong timbang ay okay lang din naman po mga ka-bakers. Siyempre atin pong simutin para po walang sayang tsaka po mas malaki po ang ating cake. Atin na po itong pantayin at ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 33 minutes lamang. At after 33 minutes nga po ay luto na nga po ang ating mocha chiffon. Ayan, okay na po ito mga ka-bakers. Atin lang po munang palamigin. At ngayon naman po ay gagawa na po tayo ng ating buttercream icing. Ang mga kailangan natin ay butter 4 na piraso, condensed milk 2 lata at fresh milk na 1 cup. Pinagsama-sama lang po natin ang ating 3 sangkap at atin lang po itong ilagay sa ating mixer hanggang po sa tuluyan na po silang magsama-sama or yung wala na pong buo-buo at talaga pong mukha na po talaga silang icing. Yan. Just take your time lang po mga ka-bakers dahil easy lang din naman po ang paggagawa nito. At nasa medium speed nga lang po pala ang bilis ng ating mixer dito. Ayan, at dahil tapos na po mga ka-bakers ay atin na pong patayin ang ating mixer at atin na po siyang ilipat. Yan, ito na nga po ang ating icing, ang ating buttercream icing. At syempre, atin na nga po itong ilagay sa ating piping bag. At meron nga po palang itong tip or parang star tip po ang kanyang tip mga ka-bakers. Pagkatapos ay atin na nga po palang tinanggal sa ating molde ang ating cake at atin na po itong lagyan ng icing. Pero mga ka-bakers, bago po natin ito lagyan ng icing ay hiwain po muna natin ito sa gitna at naglagay na nga rin po pala tayo ng palaman dito, yung mocha po. At syempre yung mocha naman po ay nabibili lamang po na sa ating mga bakery supplies or sa mga supermarket. Ito nga po pala ay mocha sauce. At syempre, sa paglalagay po ng ating icing ay kailangan niya po pala ay meron sa taas at meron din po sa bawat gilid nito. Huwag niyo pong kalimutan na dapat po ang paglalagay po ng icing ay hindi naman po sobrang nipis at hindi naman po talaga sobrang kapal. Para po hindi siya nakakaumay at para po hindi naman siya bitin. O di po ba napaka-cutesy? So eto na nga po mga ka-bakers na naglalagay na nga po tayo ng icing sa bawat gilid. At sa tuwing naglalagay po tayo ay atin din po itong pinapantay. Yan, inaayos po natin agad para po hindi tayo mahirapan mamaya.
At syempre, just take your time lamang po mga ka-bakers. Ngayon naman po mga ka-bakers ay maglalagay na po tayo or atin na pong susuklayin ang ating gilid ng cake. Ito nga po pala ay cake comb. Nakakalo kay buhok lang ang sinusuklay. Yun pala cake din naman pala mga ka-bakers. Anyways nga po no, pagkatapos ay kukuha po tayo ng ating spatula at atin na pong ipapantay ang ibabaw nito. Yan, atin lamang pong ayusin ng dahan-dahan at pantayin natin. Yan. Pagkatapos naman po maipantay, ay gagamitin po natin ang ating cake comb para po mag-design po ang bawat gilid nito. Pagkatapos naman po ay maglalagay na po tayo ng caramel sauce dito sa bawat gilid. Or kung wala po kayong caramel sauce ay okay naman na po ang mocha sauce. Ilagay lamang po natin ito sa gitna ng ating cake. At kukuha nga po pala tayo ng tinidor dito mga ka-bakers at atin lang po siyang ipapat simula sa baba hanggang pataas po. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na tayo. At syempre, just take your time lamang po. At ayun nga po pala ang kanyang itsura mga ka-bakers. Di po ba napakaganda niya na? Ay naku po talaga. Atin na nga po itong tapusin dahil napapadaldal na naman po talaga ako. Ngayon naman po ay atin na nga pong lalagyan ng icing sa ibabaw or design naman po talaga sa ibabaw mga ka-bakers. At eto na nga po pala ang ating tip at atin lang po siyang ipaikot ng dahan-dahan. Yan, ganito lang po ang ating gawin. At lagyan lamang po natin ito sa bawat gilid or border po ng ating cake. Para po mas maganda siyang tignan. Anyways nga po no, at tapos na tayo sa paglalagay. Maglalagay naman po tayo ngayon ng ating caramel sauce. At yung dami naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala. As long as kapag gusto nyo po ng madami ay pwede nyo pong lagyan. Or kung gusto nyo po ng kaunti ay katamtaman lamang po ang ating ilagay. O yan. At eto na nga po, tapos na nga po ang paglalagay natin ng ating caramel sauce. Huwag din po natin kalimutang linisin ang bawat gilid ng ating cake. Presenting naman po talaga mga ka-bakers ang ating finished product, ang ating mocha chiffon cake na napaka-cutesy, napaka-elegant, napaka-yummy, at higit sa lahat ay napakasulit naman talaga nito. O di po ba mga ka-bakers, kahit po nasa bahay tayo, abay, kayang-kaya natin ito. O di po ba napaka-cutesy naman talaga? At kahit naman po sa video pa lang, abay nakakatakam na po talaga. Kung atin po itong ibebenta ng buo or pwede naman pong per slice, abay kikita po talaga kayo dito mga ka-bakers. At kung eto naman po ating ipang re-regalo or ating ipang memorianda sa ating family, abay no worries dahil naman mauubos po talaga ito. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na nga po talaga mga ka-bakers, ang ating food for the soul ngayon. Lucas chapter 11 verse 36. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Amen, amen, amen. Isa na naman pong misteryo talaga ang kailangan nating pagnilay-nilayan. O naman mga ka-bakers, maraming salamat po dahil tayo ay 100,000 subscribers. 100,000. Ano nga po? 1,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Marami pong salamat sa patuloy na pag-subscribe, pag-like, pag-comment at pag-share. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo, mag-like, mag-comment at i-share nyo na rin po ang ating video para po mas makatulong pa po tayo sa ating mga kababayan or sa ating mga brothers and sisters in Christ. Kaya naman po mga ka-bakers, atin ang pagnilay-nilayan nito. At eto na nga po, mamamaalam na po muna ako. Napakadaldal ko na naman po talaga. Uy, paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman ikaw na nakikinig nito, mahal na mahal ka niya. At ito na ang oras para magbalik loob ka sa Kanya dahil ikaw ay Kanyang tinatawag.